Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 4 na mataas na kalibreng armas na samsam sa tagong imbakan sa Camarines Sur. Nang hostage ng bata sa Marawi City na patay ng rumesponding pulis. 11 nasawing OFW sa sunog sa Taipo, Hong Kong na iuwi na sa bansa, agarang tulong ibinigay ng pamahalaan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Natuklasan ang pinagsanib na tropa ng 83rd at 49th Infantry Battalion sa ilalim ng 901st Brigade at katuwang ang 2nd Infantry Battalion ang 4 na matataas na kalibre ng armas sa isang tagong imbakan sa Sitio Benguet, Barangay Pinamihyagan, Lagonoy, Camarines Sur noong December 20. Ito ay kasunod ng combat clearing matapos ang sumbong ng residente sa posibleng pagbabalik ng mga NPA sa lugar. Ayon sa pamunuan, bahagi ito ng pagpapatatag ng seguridad ngayong Pasko. Matatanda ang nakasamsam noong December 16 at 17 ng 45 rifles mula sa Labo, Camarines Norte, sinasabing isa sa pinakamalaking arms cache ng Bicol Regional Party Committee. Hinimok ni Brigadier General Emil Cruz, commander ng 901st Infantry Brigade, 9th Infantry Division ng Philippine Army ang natitirang rebelde na sumuko at lumahok sa mga programang panggobyerno at tiniyak ang pagpapatuloy ng operasyon para sa kaligtasan ng komunidad. Napatay ng pulis ang isang lalaki na nang-hostage ng batang babae sa hangganan ng Barangay Dansalan at Sangkay sa Marawi City nitong Linggo ng umaga. Ayon sa pulisya, bigla umanong sinunggaban ng suspect ang bata, inagawang hawak nitong 500 pesos at itinutok ang cleaver sa leeg nito. Kahit nakiusap ang mga leader komunidad, tumanggi itong pakawalan ng biktima. Nang akmang gigilitan na ang bata, agad na nagpaputok ang rumesponding pulis gamit ang service pistol. Nasugatan ng bata at isinugod sa ospital. Hinihinalang nasa impluwensya ng droga ang suspect. Nasa bansa na ang labi ng Overseas Filipino Worker o OFW na si Marian Esteban, ang domestic worker na nasawi sa sunog sa Taipo, Hong Kong noong November. Sinalubong ito sa NAIA ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang tiyakin ang maayos na pagdating at agarang tulong sa kanyang naiwang pamilya. Kinilala si Esteban sa kabayanihang ipinamalas matapos niyang iligtas ang 5 taong gulang na anak ng kanyang amo sa gitna ng apoy. 5 taon siyang nagtrabaho sa Hong Kong at nagbabalak ng umuwi para sa kanyang 10 taong gulang na anak. Tumanggap ang pamilya ng tulong pinansyal, scholarship at statutory compensation mula sa pamahalaan. Ayon sa DMW at OWA, magpapatuloy ang kalinga at suporta sa mga naulila. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalie Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.